Isang pangmalakasang energy ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Kung saan man panig kayo ng Pilipinas at saan mang sulok ng mundo kayo nanonood ngayon, kamusta ang energy nyo ngayon? Ako po si Jasmine Romero at welcome sa programang Full of Energy. Basta enerhiya, sagot kita! Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin kung gaano kalaki ang kinukonsumo nating enerhiya pagdating sa transportation. Kung ikaw ay sumasakay sa tricycle, sa jeep, sa bus, sa kotse at kahit sa e-bike pa yan, may energy tayong nagagamit. Paano nga ba natin magagawang efficient ang pagkonsumo natin ito? Lahat ng yan, ating pag-uusapan ngayon. At syempre, hindi pa rin mawawala ang source natin pagdating sa All About Energy. Makakasama po natin ng Director ng Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy, Mr. Patrick Aquinos. Welcome, Director, at kamusta ang energy mo ngayon? Hindi mo na kailangang itanong ang aking energy, Miss Jasmine, dahil para sa ating mga ka-energy nakatutok ngayon, 100% ang energy ko. Di sobra pero punong-puno para sa pag-uusapan natin. Siyempre dapat may mapulot na kaalaman ng ating mga ka-energy mula sa atin. Director Patrick, may isang tanong ako sa iyo ngayon. Paano ka pala pumunta dito? I think simple lang. Kung paano ka rin pumunta dito, Jasmine, nagkotse ako. Kaya nag-consume ako ng energy. Actually, Jasmine, ginagamit natin ang stored energy into fuel, into useful energy. Okay, parang ready na agad for discussion si Director Patrick. Pero teka, Director Patrick, kwento mo naman kung anong klaseng bus itong sinasakyan natin ngayon. Parang ang ganda-ganda. Ay nako, Jasmine, isa ito sa dalawang pure battery electric vehicles na binili ng ating pamahalaan. Ito ay kasalukuyang ginagamit ng mga empleyado ng ating kagawaran ng enerhiya para mag-shuttle. Ang distansya kaya nitong ibiyahe ay 160 kilometers. So nangangahulugan po nito, kayang magbiyahe mula BGC, papunta ng Tagaytay at pabalik. Kung mapapansin mo, Jasmine, wala kang naririnig na ingay. Ang naririnig natin ngayon sa background ay actually yung aircon lang. At kung maidagdag pa natin, may mga safety features to. Kung napansin mo, ang ating bawat pasahero, meron tayong seatbelt, meron tayong mga emergency exits, at mas importante, hindi rin to pwedeng humaripas. Merong speed limiter itong bus na ito, kaya safe na safe ang ating mga pasahero. Oo, kanina nga nabanggit mo, sabi mo, mabilis yung capacity, speed capacity ng bus na ito, pero nilagyan to ng speed, ano nga yun? Speed limiter. Speed So limiter. para lang sa safety ng ating mga pasahero, just in case na yung ating driver, halimbawa medyo napabilis, kusa na nitong tinetemper yung bilis para within the speed limits pa din siya. Nagsisimula pa lang tayo pero feel ko na marami nang gustong sabihin ng ating mga ka-energy. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Eto na, simulan na natin ang Opinion Mo. Tayong mga Pinoy, sanay sa biyahe. Kanya-kanyang paraan, makarating lang sa paroroonan. Kaya kahit anong travel pa yan, basta't may sasakyan, game tayo dyan. Pero ngayong napakamahal na ng presyo ng petrolyo, panahon na nga ba para mag-switch sa electric vehicle? Ano kaya ang opinyon ng ating mga ka-energy? Mas piliin ko ma'am yung tipid yung yung electric. I-charge mo lang tapos yung gas ngayon, magagas ka tricycle, sobrang mahal yung gas. Sa Pilipinas, tingin ko mas convenient yung gasolina kasi wala pa naman tayo ng mga electric station for electric vehicle. Mas maganda po yung mga sa electric kasi nga po yung sa environment nga po natin. Mas okay na po yung mga china-charge lang po na ginagamit kaysa po yung sa ginagamitan ng gas. Traditional pa rin sa akin as long as malayo yung travel. Sa battery naman sa short distance possible. Sa panahong dumarami na ang gumagamit ng electric na sasakyan, sari-saring klase na nito ang naglalabasan. Mapa 2 wheels, 3 wheels at maging 4 wheels. Kasalukuyan na nating nakakasama sa daan. One of the biggest talagang rason is really the cost-saving factor. Pros and cons of electrical vehicles. Number one is malaki yung tipid nyo sa gas, malaki yung tipid nyo sa preventive maintenance expenses. Number two, environment. Dahil sa tambucho, we are basically polluting our environment. Number three is noise pollution. Electric vehicles is generally more quiet, more clean, as compared to gas cars and diesel cars. So in reference to electric vehicles, isa sa mga problema ng electric vehicles is yung sinasabi nating range anxiety. Siyempre, you always think na whenever you take your car out, may range siya, may limitation siya. I mean, how much battery is enough for you? The Philippines has a long way to go.
Yung electric revolution na sinasabi talagang nag-start na siya. Ever since yung president natin talagang nagpo-push siya na mag-increase yung electric vehicles natin, na nagbibigay na siya ng zero tax incentive, zero tax tariffs, nagmamandate na yung gobyerno na talagang at least 5% or 10% ng kanilang fleet dapat electric vehicles na, which I also agree because at the end of the day, electric is really the way to go. Sa paniniwala ni Johnny, darating ang panahon na mapupuno na ng e-vehicles ang mga kalsada sa ating bansa. Pero ang tanong, nakakasabay ba ang ating mga polisiya sa patuloy na pagdami nito? Ayon sa RA 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA, kapag nasa 50 kilograms ang bigat o pababa ang iyong e-bike, e-scooter o kung tawagin ay light electric vehicles, hindi na ito kailangan iparehistro at hindi na rin kailangan ng lisensya ng nagmamaneho. Pero sa mga bike lanes lamang ito maaring bumiyahe. Pero kung 2 hanggang 4 naman ang gulong ng isang e-vehicle na kayang tumakbo ng 26 kilometers per hour o pataas, required na ang lisensya at rehistro para dito. Kaya pagdating sa pagpili kung e-vehicle o di kasulinang sasakyan, ang mga mamamayan may iba't ibang opinyon at hugot. Pero para kay G. Advincula na mas pinili ang hybrid car, why not both? Hybrid is like combination of the gasoline type and the electric type vehicle. Actually, malaki yung difference nila compared sa budgeting. Very fuel efficient talaga yung hybrid. Kasi natakot ako noon din sa mga plug-ins na baka itirek nila ako, ma-run out of battery habang nasa kalsada ako. Pero ito kasi, it charges on its own when it's in idle mode. And kapag you start stepping on the brakes, I think that's also the time that the battery charges. I think if we use more of the hybrid cars dito sa Pilipinas, no. First, syempre yung environment natin, masasave natin. Makakasave ka pa sa finances mo. Target ang Administrasyong Marcos na pataasin pa ang bilang ng gumagamit ng e-vehicle sa bansa ng 10% hanggang 50% pagdating ng taong 2040 sa tulong ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Layunin ng batas na hikayatin ang paggamit ng electric vehicles bilang malinis na alternatibo sa mga tradisyonal na sasakyan, kabilang dito ang pagbuo ng mas marami pang charging stations, iba't ibang incentives para sa mga manufacturers at pagtatakda ng regulasyon at pamantayan nito. Kaya, going electric na talaga. Pero laging tandaan na hindi lang pagtitipid ang mahalaga, mapa-electric man o de gasolina ang sasakyan mo, lagi pa rin mag-iingat sa pagmamaneho. Naku, matapang nga ang mga opinyon ng ating mga ka-Energy Director Patrick, kaya handa ka na ba? Yung energy ko, Jasmine, ready na. Kaya naman sa aming pagbabalik, ang inyong mga concerns, yan ang aming tututukan dito lamang sa Basta Enerhiya. Sagot kita.